Kontrobersyal at tinatawag na revival king na si Jojo Mendrez. Ay, may pasabog na naman. Bukod sa kanyang latest single na original ito kasi nga tinawag siyang revival king kasi nagba-viral, nagti-trending ang kanyang mga ni-revive na kanta, particular dito yung Somewhere in My Past or Somewhere in the Past. Somewhere in My Past. Ito yung pamosong kanta ng yumaong Julie Vega noong 80s pa. Tama ba ako? 80s pa siya? O 80s. Na talaga namang sumikat ng todo. At isa sa pinaka-sweet at pinaka-magandang love song na napakinggan natin na ni-revive nga nito ni Jojo Mendrez na isa ngayon siya sa mga artist ng ABS-CBN Music na pinamamahalaan of course ang ating mga kaibigan na sina Roxy Liquigan, si Rox Santos at saka si Jonathan Manalo. Itong nandito lang ako ay kinumpose sa kanya ni Jonathan Manalo at nang nagkaroon nga ng bonggang launch o press con, talaga namang madrama kasi ito nga si Jojo of late ay na link meaning na involved dito kay Mark Heras na nung unang mga araw, 'di ba, inano pa natin si Mark Heras, bilinag pa natin dito na dahil wala na siya masyadong project, ganyan. Tapos naging bida pa nga siya kasi despite the fact na sumayaw siya sa isang gay bar at yun na nga dahil wala siyang pinagkakakitaan, may asawa siya, may anak, tapos nagpapagawa pa yata ng bahay. Pinuri siya, tapos may mga school pa yatang kumuha sa kanya para maging speaker dahil yung mga kasalukuyang problema niya nahaharap niya ng maayos. So nagkaroon siya ng link or involvement dito kay Jojo kasi parang sa isang event nga yata na nagkita sila, nagkapalagayan ng loob at as a friend binigyan nga ng mali siya ng napakaraming mga tao kasi inaakala nga ng lahat na bading itong si Jojo. Pero sinabi naman ni Jojo na since lumaki siya na laging niya kasama ang kanyang nanay, malapit siya sa kanyang nanay at sa kanyang ate, parang na-imbibe niya yung yung pagiging malamya, yung kilos na very very feminine, tapos pati yung boses niya na manipis, manipis, pero pag kumanta siya, ang husay niya, ang galing niya, in all fairness ang ganda niya kumanta, ang malinaw, kumbaga may karapatan talaga siya maging recording artist kung yun ang yung gusto niyo marinig sa akin. Okay, so going back to that incident, napag-usapan, syempre, kumbaga nabuhay uli yung karir nitong si Mark kasi nga nadikit siya dito sa pumapasok naman sa industriya na si Jojo Mendrez na yun na, alam mo naman sa showbiz, minsan ganyan-ganyan ang laro-laro. Tapos, lately na naman, napasok itong eksena si Rainier kasi si Mark pala, pinakilala si Rainier Castillo. Tapos itong si Rainier na naging kaibigan din, sumasama-sama, may mga balitang, inagaw na ni Rainier si Mark, niligwak na si Mark, may mga gano'n. Tapos itong itong si Rainier, pinahinto na, or kaya hindi naman pinahinto, hindi rin naman pinagbawalan, but pinayuhan nito ni Jojo na wag basta-basta tumatanggap ng mga out of town na mga racket na kung hindi siya komportable. Na sinusunod naman daw nito ni Rainier. May mga ganung anggulo na kwento na nakakatawa sa gitna ng pagpo-promote ng kanilang ng kanyang mga ginagawa sa music industry, nasasabayan nito mga intriga kasi alam mo naman si Mark at saka si Rainier for a while naging kilalang mga artista din sila dahil produkto sila ng reality search dyan sa GMA7 at na-involve nga sila dito kasi isang Jojo Mendrez na isang negosyante, contractor at sinasabing mayaman. Totoo talaga kasi bongga siyang kung magpa-press con siya at hindi lang isa, dalawang press con ang pinapatawag niya, no? At naimbitahan tayo doon at tinatanong natin talaga siya ng diretso. And yun na nga, pagkapaliwanag niya na may mga kumukwestiyon ng kanyang gender, ng kanyang sexualidad, ng kanyang preference, etc. Pero lagi niya sinasabi na friends lang sila. And pati yung kanyang manager na sina David Bowie at iba pang mga humahandle sa kanya, na sabi nila, since na-i-involve, nalilink daw talaga iilang ako sa iyo doon since nalilink nga daw ito or na-i-involve sa ganung bagay itong si Jojo,
might as well na sakyan na lang nila yung ganung klaseng publicity kasi still in the end, publicity pa rin yun. Kasi nga, yun ang pinag-uusapan, yun ang nakikita, yun ang nagva-viral. Pero, more than that, sana, tingnan din natin yung husay ng tao bilang isang singer. Yun naman yung naging pakiusap nila. Nasa tingin ko naman, soon magiging ganun nga. Kasi nga, sa mga plano nilang mga collab with other musicians, at pag-revive pa niya ng mga ibang kanta, kagaya ng Pare Mahal Mo Raw Ako, Babe, I Love, Boy, I Love You ba yun? O yun, at saka, yung Uunang Halik, yung kay Tina Paner. O yun, ganun, i-revive niya yan. Ako na-excite ako kasi ini-imagine ko na mga kantang na tumatak na rin sa atin, tapos kakantahin ni Jojo Mendrez. Nakaka-excite lang. Kaya lang nga, during sa ng promo, nasasangkot yung mga pangalan na yon, naiilang talaga ako. Nasasangkot yung mga pangalan ni Mark at saka ni Rainier. At ang latest nga, sa nakatatapos lang na Star Awards for TV, as nakita natin doon ang istorya na magkasama si Jojo at saka si Mark, na supposedly magpipresent sila ng isang award yata. Pero biglang nawala si Mark, nagpaalam lang di umano, napupunta ng CR pero hindi na bumalik. Kaya nasaktan itong si Jojo na feeling niya iniwan siya sa ere. And sa huling press con na napuntahan namin, klinaro niya doon na end na. Kumbaga, tinuldukan na niya yung friendship niya with Mark at lumabas pa nga yung mga balita na may di umano'y pagkakautang sa kanya si Mark na alam mo, pera, ganyan. Kasi may mga text conversation na talagang yun ang point, yun ang tinutukoy na sinabi naman ni Jojo na kahit inaasahan na niya na hindi na siya babayaran or hindi na maibabalik yung hiniram, at least nakatulong naman daw siya ng maayos. At kaya lang nabuksan or kumbaga na open up yung tungkol dun sa issue ng pera. Kasi nga may mga nagtanong at mga nang-iintriga. So, siguro sina Jojo at yung grupo nila ni na David ay ayaw naman malagay sa alanganin na parang nagsisinungaling ba kami. Nagpakita talaga sila ng mga ebidensya na talagang meron sa mga text. With all due respect siguro kay Mark Heras, yung mga text nila kasi nakalagay naman doon is nangingihiram at nangungutang. Iba pa yun doon sa talagang kusang loob na binibigay nito ni Jojo pag magkakasama sila kasi parang may appearance fee eh. Alam mo yun, parang escort, yun, male escort na sinasamahan sa mga lakad, ini-introduce pag may mga meeting, bla bla bla, and so on and so forth, na binabayaran dito si parehong si Mark at saka si Rainier. Na yung iba nga na may misinterpret na parang dahil doon, parang yun na, may pabor bang ginawa sa'yo para bayaran mo yan. Pero yun na nga, bilang isang negosyante, ganun ang kalakaran. Plus, pinakita lang daw nila yung ebidensya kasi nga iniintriga sila or may nang-iintriga na parang nagsisinungaling sa ginagamit nila itong artistang ito para pag-usapan sila. Pero hindi nga daw yun po yung kaso. So yun lang. Maganda. Kami inaabangan namin talaga kami more than those mga klaseng publicity, mga ingay, mga iskandalo man yan or what. Ang inaabangan namin ay yung makita at mapanood namin at marinig yung kakayahan ni Jojo Mendrez na kumakanta siya ng mga, lalo ngayon itong nandito lang ako na kinumpos ng isang napakabatikan at mahusay na si Jonathan Manalo, na marinig namin na ini-interpret niya ng napakahusay. At saka talaga namang yung sigurong puso niya na maging parte siya ng music industry sa showbiz ay talagang bukas para sa kanya. Hindi lang dahil sa mga may intriga at merong mga may mga kaugnay na mga chismis, lalo pat iniuugnay sa kanya mga ganitong klaseng But for now, si Mark out muna sa picture. At dahil si Rainier yung sumalo sa kanya nung nakarang Star Awards, parang si Mark ngayon ng si Rainier pala ngayon, si Rain ang tawag niya kay Rainier. Si Rainier ngayon ang sinasabi niyang isang kaibigan na talagang nagpapatunay na doon sa, kumbaga sa kanta niya, nandito lang ako para sa iyo, Jojo Mendrez. Oh, ganon! And on that note, magpapasalamat muna po kami sa aming mga sponsors, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D at ang branch nila dyan sa SMCT Masinag, dyan sa Antipolo, ang CIMAS Philippines, kay Colonel Jundi Mayuga, ang Faces and Curves, Dr. Sheila Ricasata and Dr. Jerry Casata, ang One Dental Clinic ni Dr. Pong Magtibay, ang Gorgeous Smile ni Dr. Jess Solis at Ma'am Ara, ang mga nagpapa-shoutout lagi na talaga namang part na ng
Unbettable Channel, sina Bel Constantino, Ma'am Bel, hello po, si Lani Michel, si Lee Reyes, Lolita de Dios Katsuki, si Tetra, si Soki Esteves, lahat ng mga kaibigan, Kapo Orago namin, ang mga tagahanga at mga nagbabasa po sa akin sa Bulgar, sa Hataw, sa chronicleonline.philippines, Manila, and ang mga Marites sa Marites University at dito po sa Unbearable Channel. Thank you very much sa inyong lahat.